Yo, Kulto Kultura Podcast. Ay, kilala nyo na, kabanda ng lahat. And kasama ko ngayon, Kung ang batas sa basehan ng bawat horado, para sa akin, kapag kinuha ka nila, dapat alam nila na yun yung music Yun mo. yung music Number mo. one. Pangalawa, That's right. kukunin ka nila, kasi Yun yung music mo Yeah. Hindi ka naman nila kukunin pag... That's right. Yo. Bulldog. Hey. Ay ano naman ko lagi lang subok. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Ano, ina mo. Nagsimula sa tibag na puro tangkay. Pala na ng yosi na nagiging pipe. At pinakilala ang ebot ng tropa. Mula noon lagi-lagi na kami magkasama. Sa hirap at ginawa, problema o biyaya, parehas tinanggap pa sa salamat kay Bathala. Pinagpala kay Maria, sa piling mo laging masaya. Pake mo, fuck you bo. Eh ano naman ko lagi lang sabog. Ini-enjoy ko lang itong mga damo. Kung kasalanan mo sa iyong mata, biyaya ang pinadama. Sis hindi magdamag. Eh ano, ina mo. Yo, eto na naman tayo. Welcome sa isa na namang episode ng Basehan ng Bawat Horado. Ako ang batas, yo. So ito, handa na ako ma-entertain. Alam naman natin kapag Jonas, Matic, MP3, hindi ko kung di ako nagkakamali, ang huling battle niya, parang maganda yung pinakita niya. Sana tama ako. Sana hindi meron ako naparod sa kanya na parang tanginan to, napaganon ako eh, pero tingin ko hindi yun yung last eh. Hindi yun yung latest eh. So yeah, kamusta kayo mga pare? Bago ko simulan, magbabasa ako nilang comments para sa inyo. Ano ba mga pwede kong basahin dito? Sabi ni Joshua Duen Baroga, Sir Mark, kailan mo babalik ang pag-usapan natin pare? So, totoo, gusto ko ibalik yan. Pero hindi ko alanganin kasi yung oras talaga eh. Tapos dahil sa mga ibang ginagawa ko dito, hirap akong gawin yon. Dahil ang pag-usapan natin pare, hindi lang sa sarili kong oras na kasalalay. Para di mas maintindihan nyo, no? Hindi kagaya ng basehan ng bawat horado. Pag free time ako, definitely magagawa ko siya. Ang PNP, pag-usapan natin pare, kahit free ako, kundi free yung pwede kong, yung gusto kong i-guest, wala rin. Diba? Ganon din yung Batas FM. Pag mas maluwag yung schedule ko, mas pwede ko siyang gawin kasi mas mahaba yung proseso nun. Tapos isa rin yung para siyang yung Batas Stradamus din, gano'n. Kumbaga, well, kapag may parating na event, yung Batas Stradamus syempre, pero yun, sabi ni Naomi Blocks, review mo yung tamod mo sa Moto si Shrink. Unang rap battle niya pa lang versus Mira. Ni-review ko na. Pero syempre, by the time na binabasa ko to o kinoment to, hindi pa uploaded. Pero, yeah. Meron din ito pa. Sabi ni JV3911, tigil na ako makinig, ang hipokrito ng React, samantalang yung round 2 ni Zenlook, halos ayun mo, sinabi mo sa round 1 ni Vitrum.
So siguro dahil hindi rin ako nag-agree sa round 1 ni Vitrum, kaya ganun. Hindi naman sa may kinakampihan sa kanila parehas. Yeah, parang tangina. Ba't ako kakampi sa dalawang yan, di ba? Nang yan. So, yeah. Sabi ni XZI CO Mercado X Zik Mercado Zico Mercado, sana ma-review naman yung sariling battle like Batas versus Moto, kaya Batas versus Tipsy D. Sana malaman din namin yung opinion mo at process sa sulat mo. Fuck man, hindi ikaw unang nag-request at sigurado kung hindi ikaw huling magre-request, pero hindi ko lang makikita sa ngayon na gagawin ko yun. Malay mo sa future magbago isip ko, pero sa ngayon tangin na hindi ko gawin. Papanonoorin sarili ko, no? Panoorin ko iba, yo. Yeah, parang wala, hindi na. Sa dami ng mga battle ngayon, ba't ko pa papanoorin sarili ko? 'Di ba? Sarili ko pa eh. Kumbaga, gets ko kung gustong panoorin na ibang tao yung battles ko eh. Pero kung ako, parang tangina, mukha naman akong tanga nun talaga, 'di ba? Tsaka yun nga, bilang fan ng art form na to, I'd rather watch yung ibang battle MCs, yung utak nila, di ba? Masilip ko. Kasi ako panay silip ko ng sarili kong utak, eh, di ba? So, yeah. Yun lang. Game, simulan na natin, pare. Huwag kalimutan mag-subscribe, yo. Putang ina, napakabagal na ng pagkakit ng subscribers ko. So, let's go, yo. Gawin nyo na para sa akin yan. Bless on the beat. Tamang chill, tamang gin, tamang sound trip. Tapos alisin, tablahin mga plastic. The Munchies, yo. Spatan nyo. Anting-anting cup. Fatheads at Batas na collab. Message nyo lang, Fatheads. Salamat sa lahat ng skumorna. At sana suportahan nyo kung ano man nasunod ko na i-release na merch. Nire-respeto ko talaga si Jonas, kaya gagawin ko lang yung hanggang sa makakaya ko, parang maging worthy na nakatapat ko to. Pakiramdam mo mananalo ka. Pakiramdam ko, pinagsabay mo tong interview para gatasan mo lang eh. Hindi akin na. Ako, isa lang nararamdaman ko ngayon, durog to sa akin. Putang inan to. Wala eh, wak yung huling nakalabang ko eh. Tinodoan ko talaga to ng daming sumulat sa akin yung boy. Tangina nyo. Ewan ko anong gagawin niya, gagawin ko lang yung estilo ko. And yeah, hopefully magiging magandang style clash siya. Wala to, wala akong inaasahan dito. Dito pa lang para syempre, ba? Sabihin ko na agad yung totoo, wala to po. Sa tingin ko kay Jojo naman, syempre, nahirapan ako maghanda kasi lagi akong natatawa sa mga linya eh. So, ayun nga, parang jokes at saka may mga moments na seryoso na nagiging. Walang kwenta. Sa madaling salita, walang kwenta. Yun lang. Kasi ito na nga, parang puri-purihin ko pa sa rito. Walang kwenta. Nire-respeto talaga kita bilang battle MC, bilang kuya sa liga. At sana, bigyan mo naman ako ng chicharon mamaya. Pero yun, fuck you. Bibigyan kita ng laban na masasabi mong uuwi ka pa rin ng masaya kahit sabihin mong ang bait kong tao dahil ganun yung binigay kong laban sa'yo. At sa mga manonood ng interview na to, abangan nyo mamaya kung paano ako matalo. Game. Tangina. Left up, second side 15. Dito pa rin, the Phil Invested. Pang-anim na lalaban natin ngayong gabi. Shoutout sa lahat ng mga kasama natin dito. Lahat ng support ng Tunay Live at online. Flip up ang ingay para sa parating nating labaro. Shoutout sa lahat ng Represent Collab, syempre. Ano nakasulat dyan sa baba?
Sinusubukan ko tandaan kung puta, hindi ko na maalala. Mag-alibata. Hindi sinusubukan ko intindihin eh. Hindi ko na maalala, pare. Dati kasi medyo, alam mo yun, nasa utak ko yan dahil marami nagpapatato niyan eh. Yeah. So medyo natatandaan ko ngayon, putang ina, hindi. Real Jokes Clothing, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, tikman nyo yan, Hype Beat. Shoutout sa mga boss natin shoutouts kay Boss Toyo, shoutouts kay Boss Benji, shoutouts kay Boss Sherwin, Boss Ali, at mga ibang boss natin dyan. At Boss gusto Amos. din, batiin ulit mga special na bisita natin na si Greeley, galing pa na Australia. At isa pang special. At yun din pala, no, may nag-comment tungkol doon sa sinabi ko na nanood si Ann Curtis. Hindi nga si Ann Curtis, si Angel Locsin. Sorry. At hindi ako nagmamataas na ibig sabihin na hindi ko pinansin, hindi ko binate. Pero syempre, medyo in the zone ako noon. Tsaka hindi naman ako yung type na talagang, alam mo yun, hindi ako people person, pare. So alam mo yun, hindi rin, aloof din talaga ako sa mga tao. Yun, hindi pagmamataas yun dahil merong mga nag-comment na parang gano'n. Parang tangan labo naman, no? Talagang inisipan pa ng hindi maganda yung ganung bagay. Yo, man. Subukan yung mag-isip ng hindi ganun kapangit. Alam mo yun, nakakatulong din sa pagkatao yun. na bisita natin ulit ngayong gabi. Ang pagdayo ulit ni Protege dito sa event shit. natin. Shoutout sa kanya. At sa kanan ko, Bulian, Cavite, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Jonas. Kami dito batang kalye at kalsada, pero ngayon may kotse nang nakaparada. Magandang bahay at malambot na kama, sa mga anak, apo, asawa may pamana. Yo, nga pala si Zaito. At gusto ko lang shoutout. Siyempre, Crown Manila, kay Kuya Nico Manning, Distinctive Clothing, kay Madam Alex Liagas. Yan ng B-Rabbit at hardwood sneaker beast para sa sapatos ko. At kay Paring Mau na taga Bicol at kay Mrs. Nonilyn Dumala. Shoutout sa boss ni Kumaning at sa kaliwa naman, galing pang Surigao. Para sa inyo, magyay tayo lahat para kay MP3. Kabilang kong tatlo, nakatago na kayo. Mga shooters sa likod ay puputok pag sabing go. Make ng money, aking goal. Yamashita, pati gold. Call us raiders ng laro. Tawagin mong Indiana Jones. Shoutout Balagbagang Battles Taiwan, Ma'am Merlin Indiana Chao, at saka Jones. sa Architect Paul Gabinete, G+A Design and Partners ng Palawan. Shoutout sa Nilang Katay Battle League at syempre shoutouts din na Rapolo, Dumudong, kalala John Leo, shoutout sa kanila, mga kasama natin dito ngayon. Hindi pala ako nakapag-coin toss pero wala na palang coin toss. Pinag-usapan na ni Jonas at MP3. Mauna daw si MP3. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, MP3. 10 years ago, na-inspira akong bumatel dahil napanood ko si Sak Maestro. Kaya naging pangarap to. At nung Gubat 11, siya yung main event sa pinakaunang laban ko. Kaya nung lumabas yung poster, tangina, sinong mag-aakala ng ganto? Ang dahilan kung ba't ko to ginagawa na sa baba na ng pangalan ko. Woo! Sige. Bigay ko sa'yo yun. Dahil sa'yo. Salamat, Jo. Pero de. Okay. Ipapakita ko nga di ako ngayon maaapi. Pagkablaw tong idol nyo ay hahandusay sa tabi. Pagkatapos nun sa Mick and Chill ang kanyang lamay mga pre. Para tipid kasi si Mot daw nanlilibre ng kape. Ano? Manlalait ka na naman ng itsura? Yan ba yung strat ngayong gabi? Kesyo mukha akong ganyan, mukhang ulul mukha ba akong may pake? Ang ironic lang kasi na manggagaling sa kanya yung ganong klaseng mga angle. As if di siya banlag, tsaka pandak na nalaglagan ng pustiso habang bumabatel. Sabi mo nung ginawa ng Diyos si Plasma, di siya nilagyan ng puwet? Napaka-OA ni Tanga. Parehas lang kayong mukhang ginawa ng Diyos nung nag-OJT pa siya.
Ang kulit ng line, Imagine mo nag-OJT ang Diyos, no? Kanino? Sa mas Diyos, no? So, hindi totoo na Diyos siya, di ba? Pero pinutusan ko yun. Nanlalait ng diferensya yung may diferensya. Ang ironic malala, parang DDS na sinisisi si BBM kung ba't palpak ating bansa. Pero ganyan talaga pag Joker, nagmumukhang impressive kahit petiks lang yung bara. Pag kami nagbitaw ng mukha kang Aerox na matte black, puta, sa tingin nyo ba gagana? Tama. Si Frus, mukhang Aerox na matte black kasi maitim. Yan lang ba yung pinupuna? Pwes tingin ko sa'yo, mukha kang e-bike, wala kang binubuga. Kasi okay lang daw walang kwenta basta may pera. Nung laban nila ni Sir D, anong kanyang kinakapitan? Pwes ito sampal na malapitan ng matauhan ka kaibigan. Kasi di ba ayaw mong makumpara kay Sinyo? Pwes mukhang di malayo ang pagitan. Mga nagyayabang ng pasarapan kasi iwan sa pagalingan. Tangina ka. Sinyo, tangina tong batang to, Sinyo. Me, I won't step aside, I'll testify, mas recognize ka pa, but I'm not petrified sa petty lines, I'm ready by tara. Kaya banlag, you better set your sights sa left and right, tanga. Ika'y iwan sa second sight kahit may second sight ka pa. Kaya nas, wag kang magangasa, pinipilit mo na mas, mukhang malakas na, gimmick di kita kaklase, ba yung antas, mas, didiin itong ampas at mapapascratch ka, parang chiki-chiki Brad, wala kang binakbat. Di ko hinangad na maging ikaw pas, kung alipin ka ng masa, sige palakpak, manatili ka ng watang ina masaklap, pero sige na lang repa, kung sa kwela ka na mas naging mabeta, di gawin mo pa, walang kweta mga pesa gaya-gaya na ideya, ginawa na nilang meta, yan ang technique niya, pues eto, kabit-kabit na speed, pinapakitaan para bang ako ang mentor niya, kaya di ako takot sa second bong sight tonight, kahit bumwelt na babalentong ka. Maganda na A-game si MP3 dito sa laban nila ng Jonas dahil ang laki ng mileage kapag si Jonas ang kalaban mo. Isa sa mga most viewed ngayon si Jonas kung di ako nagkakamali. Di ba? Kuya Flick, okay ba yun? Okay yun. Kaya kung style clash yung hinahanap, yung dala ko pang balagbagan. Kahit bumuka yung third eye ko, di niya ako kayang pakitaan. Kaya fuck second sight, boss. Palitan mo yung pangalan. Ngayong asintado yung kalaban, isang sight lang ang kailangan. Ooh. Medyo tinulugan yung round na yun, no? Tingin ko mas mabigat siya sa kung paano siya tinanggap ng crowd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 points para kay MP3 first round. Ina-assume ko na doon na natapos. Tingnan nga natin. Yeah. So, nasa baba na ng pangalan ko dahil sa iyo, Jonah. Pero ano yun parang binitin pa niya. Pero bigay ko na rin sa kanya yun. Kahit sabihin mong gaya na sinabi ko nung review nung kay Sak na o nung prediction na natatalo lang naman din si Sak dahil kay Sak. Hindi dahil sa kalaban. So, kumbaga, yung tungkol sa angle na, kumbaga, hindi siya naging mas mataas dahil kay Sak dahil napakagaling niya. Kundi dahil nagpabaya si Sak. Medyo ganun di ba? Pero maganda pa rin, kumbaga, maganda makarinig ng ganun sa battle para sa akin. Yeah. Tipong, siguro nung ako yung nasa sitwasyon din ni MP3, pwede kong ipan-trip na ganun. Diba? Bigla na imagine ko nga. Tapos yung habang bumabattle, nakalimutan ko paano niya ginamit. Tapos yung nag-OJT pa siya, yung Diyos. Tapos ba't palpak ating bansa? Yan, pinuntusan ko. Yung sa tingin nyo ba gagana?
yung matte black. Tapos walang binubuga, e-bike. Iwan sa pagalingan, tangina Sinyo. Ano ba to? Shoutout kay Sinyo yo. Tapos yung second sight scheme, yung nakalimutan ko na sorry Tapos yung pakitaan, kahit buksan yung third eye, hindi niya ako kaya pakitaan. Tapos isang sight lang ang kailangan. Yun. So, yeah, solid na round yun kay MP3. Tingnan natin round 1 ni Jonas. Asintado raw, yawa. Yung 8 lines niyang pang-umpisa kay Mot pa tumama. Paano asintado? Tanginan to, tarantado. Ay, kamusta? Judge na tanga. Kilala mo ba kaharap mo ngayon? Isa sa respetadong hurado na matalino magdesisyon. Wala akong paki sa galing, sa lupit. Hindi ako dyan nagre-rate kasi ang judges na mahusay ay lumalagay sa safe. Lumalagay sa safe. Ikaw, tanga-tanga ka eh. Bobo ka maghurado, pati sa pag-iisip. Tinulongges ka ng in-check. Pumayag ka mag-judge, alam mo kasali ka sa naganap na tournament. Pero wala raw nangyaring lutuan. Wala talaga. Si Enigma, hindi yan manloloko. Kita niyong sa Cebu ginanap. Bisaya si Van, Bisaya si MP3. O di ba ang linis ng pagkakabobo? Alam mo sa nangyaring yon kung anong pinaka nakakatawa? Gumawa ng mahabang post si Arik para lang sabihin hindi ka tanga. Ay, siguro naawa si Ari kay MP3. Kilala natin si Enigma. Pag hindi totoo ang paratang, yan ay tahimik lang talaga. Kaso sobrang bobo mo, kulang na lang gumawa siya ng kanta. Ba't kasi eto pinag-judge mo? Di ka man lang ba nag-doubt? Mukhang kahit manood lang to, mukhang bobo rin to mag-crowd. Labo. Perwisyo ka, MP3. Tangina mo, 46 lang butas niya sa mukha dahil sa'yo naging 50. Ba't eto nilaban mo sa akin? Wala ka na bang ibang mahain? Kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Hoy, saging ako. Wag mo naman akong tsupain. Tanginang MP3 to, kung ano-ano hinahalay. Pag nakakita to ng bakery, kakantot din to ng tinapay. Hindi, yung mga ganyang kantot-kantot saging gas-gas na yan na anggulo. Ang gusto kong pagtripan ay ang mukha mong magulo. Hoy, rapper na walang baba. Yung mukha mo tol, ang sagwana. Lahat ng picture mo kay Ma'am Ninya parang photoshoot ng iguana. Iguana. Pero yung mga ganyang hilat siya, puta safe yan sa holdapan. Kasi kahit ako yung holdapper, ang hirap mong tutukan. Tanginang MP3 to, nakakalito yung leeg. Ikaw lang ang kilala kong tao na hanggang dito yung dibdib. Ba't ba ganyan yung neck mo? Ang taba na sobrang haba.
Pag sinaksak kita sa leeg pa rin yung tama. Ano nga kala mo, seseryosohin kita? Ulul, hindi ka importanteng MC, kaya huwag kang umastang parang gold. Puki ng inang MP3, lagayan lang kita ng bold. Ang ina mo, kaya MP3 yung bad trip ko, huwag mong sagarin. Kasi kaya kitang iswap sa my phone sa mga kakilala o Muslim. Sino nakaisip ng rap name mo? Kasi pare, di okay. MP3, ganito itsura, putang ina mo kang SKK. SKK. Boss, hindi kita pinangungunahan ha, tsaka hindi rin ako nagagalit. Inasahan ko lang EJ Power, binigay mo sa akin EJ Pangit. Pero kahit kargahan pa ng power itong isinalang yung MP3, makikita nyo lang tong wasak parang inapak-apakan lang na LCD. At last, baka hindi nyo naaalala, ako si Doc. At may dala akong itlog. Hindi. Props lang to. Sayang, hindi ko ipupukpok. Kasi ang liit lang ng itlog tapos ang laki mong bugok. Sasabihin ko kanina. Fuck, nakalimutan ko. Sasabihin. Dapat ako puking ina, no? Iyan mo na. Jonas first round. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 points. So sa point system ko, pare lumamang si MP3. 1-0. Lumalagay sa safe. Pinuntusan ko yun. Tsaka yung para sabihin hindi ka tanga. Nag-post si Arik na mahaba. Tapos yung gumawa siya ng kanta. Kulang na lang gumawa siya ng kanta. Tapos yung bobo mag-crowd. Alam mo yun, nakadagdag sa, mas nakakadagdag sa humor niya yung pagiging nonsense ng bobo mag-crowd. Di ba? Tapos yung kakantot ng tinapay. Tanginang kulit eh. Tapos yung parang photoshoot ng iguana, leeg pa rin yung tama. Sa binti mo sinaksak sa leeg pa rin yung tama. Tapos yung MP3 lagayan ng bold, wala ring masyadong sense. Pero pinuntusan ko na rin. Tapos yung EJ Pangit. Yun. So, pwede mo sabihin mas entertaining si Jonas. Pero sa live, siguro bibigay ko ng tie. Pero dito sa listahan, nakuha ni MP3 yung first round. Tingnan natin round 2. Tangina, sa Cebu daw ginanap, tapos Bisaya daw ako. Yan ang sinabi ni Baduy. Bisaya daw ako. Dati lang yun, uy. Dati lang yun. Pero, bobo daw ako mag-judge. Alam mo bang pinanood ko review mo sa battle nila Didel at Kulas? Bodybag ka dun. Nung sinabi ni Didel na yung init niya ay pang Vesuvius, ba't bigla kang gumanon? Ano yun? Para mas makita mo yung meaning. O di ba ang labo pa rin, Repa? Jonas, di sa lahat ng panahon yung mata mo yung may problema. Gets naman, gusto mo lang na mahimayo ng maayos. Ang di ko lang maintindihan, ba't ka biglang naging si Cyclops? Tapos pag may malakas na bar, ipopost niya lang yung vid, tas sasabihin niya lang din ulit. Pabalik-balik kanyang screenplay, kaya kung si Batang Rebelde yung CCTV, ito naman yung instant replay. Sabi ni Didel, si Vic Soto at Enigma ang totoong mga malalakas na boses. Gets? Eto breakdown ni Hunghang. Boses. Boss. Bossing. Galing. Tangina, yun lang. Buti na himay mo. Yung ini-explain niya, alam na natin, wala tong legit na sinishare. Walang dinadagdag sa convo, parang na-restrict sa messenger. Trying hard. Magets yung bars, hindi ka ba nahihiya kung ikaw yung nanggagatas tol, ba't ikaw yung napipiga? Kaya niya inimbento yung pakisama sa pag-judge para madaan sa biro yung pag-explain at saka malin lang ang public. Pero binabase niya lang sa crowd reaction yung decision niya ng tunay niya na habit. Pag may pang matilinong bars at English lines, di na yan makarelate sa topic. Alam niya lang na malakas pero di niya naiintindihan kung bakit.
Yeah. Tangina, ultimo opinion sa pag-judge, hirap na hirap ka maging vocal. Gantong-ganto yung mga kaklase nyong maingay pero bagsak naman sa oral. Kaya kahit veteran ka tol, tingin ko sa'yo kulang ka pa. Ikaw yung 10 taong gulang na sa classroom na hirap pa magbasa. Alam kong tanga din ako mag-judge pero... Alam kong may issue din ako sa pag-judge, but I let my ego die. Kung iba yung trip nyo, sa trip ko, I don't need no lies. Ikaw, you've been here 10 years with them weirdo eyes. So paano ka naging tanga mag-judge if you can see both sides? Ultimo 2x2 sa tisa buhay, pinagtripan ng hinayupak. Mangilan-ngilan na din yung mga laban na kanyang binalasubas. Hoy, wag kang patanga-tanga kung wala kang malika na pangungusap. At wag kang puro pakisama din ang utak. Kasi Ooh. Puta. Parang medyo mabagal siya nagsimula sa round 2 pero yan, medyo tuloy-tuloy na. gusto ko gumaling ka para magbago ka na gago. Gusto ko mahimay mo yung mga bars at mapaliwanag mo sa tao para pag ni-review mo tong battle natin, magiging klaro pa sa klaro at mapaliwanag mo ng maayos kung paano ka tinalo. Kasi Gandang angle, no? Oo, ang gandang angle. Parang imaginein mo kung well, kasi hindi na ako battle, tas meron ako nito eh. Pero siguro kung active ako, hindi ko gagawin to eh. Hindi ako magre-review. So, ang ganda kung paano niya ginamit yung pagiging nagre-review ni Jonas, no? Para tangina mo. Eto, reviewin mo. Astig. Yeah. Pero tingin ko kung active pa rin ako na battle MC ngayon, sa tingin ko hindi ko gagawin yung etong basehan ng bawat orado, no. So, yeah. Sa ayaw at sa gusto nyo, sa ayaw at sa gusto ko, eto tayo ngayon. Review yung binibigay ko sa inyo, hindi battles. Yeah. ako ang pinakabago na basihan ng bawat hurado. At wala tong pakisama kahit idaan sa peace talks. Habang si Milky Man na mimilkit dry, piga ang utak pag may deep thoughts. Ito yung bagong disenyo ng pag-review, kaya isa rap, so hate me now. Ikay dinaisect ko ng maayos, tol. That's how you break it down. Yeah, medyo ako, sawang-sawa na ako sa word association na scheme. Pero pupuntusan ko yun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 yung second round ni MP3. Yeah. Excuse me? So, yung dati lang yun, oy. Tsaka yung instant replay. Pinuntasan ko yun. Kung sino CCTV, ito instant replay. Na-restrict sa messenger, hindi makadagdag sa convo, parang ganyan. Tapos yung napipiga, milk, ikaw yung nanggagatas, pero ikaw yung napipiga. Bagsak sa oral, yung mga maingay na bagsak sa oral, tapos you can see both sides, pinuntusan ko rin yun. Pakisama din yung utak, parang, astig, no? Pakisamahan din ng utak, parang ganun eh. Tapos yung paano ka, yun nga yung, panoorin mo, i-review mo kung paano ka tinalo, no? Tapos yun, break it down, yung ender niya. Solid na round na naganda, gaya na sabi ko kanina, maganda na naghanda dito si MP3 dahil magandang exposure to para sa kanya. Dahil tangin na Jonas kalaban mo, yo. Alam mo yun. Matik yan. Matik na maraming manonood. So, round 2, Jonas. Pata natin. Sinisiraan pa pag video reaction ko. Kala mo, Habay? Pangina mo, si Looney nga bobo sa anime. Siyempre, may mga bagay akong hindi alam. Tanginan to ang puta, ungas. Pinagyayabang mo pa yung pagja-judge. Tangina, totoo. Pag ako nag-judge, trip lang. Pero inaabangan. Pag ikaw nag-judge, detalyado. Tas wala silang pakialam. Hi. Pwede ba mag-request? Pwede?
Pwede ba sabayan niyo ako? Okay lang? Taas kamay. Yo! 1, 2. Okay na. O baka sabihin mo, hindi nakasama sa rap game yun, tanga ka. Nakatulog sila sa rounds mo, ginising ko lang sila. Tang inan to. Round 2 na! Handa ka na ba? Kasi papakitaan na kita. Yang pangalan mong MP3 papalitan ko ng Mama. Taray, Mama. Alam nyo ba nung nakaraan, nakita ko to si Bading tumatakbo sa Baklaran. Bading? Takbo? Baklaran? We're gay. Ba't ba tinatawag nyo tong Bading? Grabe mangusga madla. Porkit tsumutso pa, sinasabihan yung bakla. Ang papangit na ugali nyo. Masyado kayong mapangutya. Paano kung yung pagtsupa hindi niya naman sinasadya? Halimbawa sa MP3 lasing. Tapos sa inidoro sumusuka siya ng malala. Tapos kinukomport siya ng tropa niyang umiihi din sa baba. Eh yung tite malapit sa muka. Tapos nasubo niya ng bahagya. Yon ang sinasabi kong tsupa na hindi sinasadya. Kaya yung sinasabi nila sa'yo lagi, wag mo pakinggan. Tuloy mo lang pare, tsupa ka lang. Ulul, bakla ka talaga. At yan ay legit bro. Sinesearch niya sa Google, how to deep throat. Alam mo yung mga kartada mo, trip na trip ko pa naman pops. Bigyan mo lang ako ng 150, patitikimin kita ng Only Punch. Oo, inamin na sa akin ni Emzite na ikaw ay bading, Mike. Trip mo daw pag midnight, mancho pa sa e-bike. Walang pinipiling tite, kahit madumi, go lang. Paborito niyang isubo yung mga titing komang. Okay lang maging ganyan eh. Kaso yung kababuyan mo, sobra. Biruin nyo yung tamod ng tao, hinahalo niya sa torta. Yung mga ganyang kahayupan, paano mo natitake? Lumalabas ka pa ng bahay, yung titi mo nakatape. Ipagduduldulan kung bakla ka kahit ikaw ay mainispar. Bading, yung butas ng tumbong mo pa-star. Aswang ka pa raw, sabi ni Kripley. Kaya pala, lupit man laway. Tang inang tik-tik to, ang dinidilaan yung burat ng tatay. Oo, lahat ng lihim mo ay mabubunyag na tol. Aswang sa bahay nyo, ang daming titing putol. Kaya pala, inalok ng pamangking ko to kumain. Tumangge, kala ko naman busog ka pa. Puta, sabi ba naman yan sa akin, oh? Ayoko sa pamangkin mo, tol. Supot pa siya. Putang ina to. Ang sailan mo naman sa tite. Grabe ka naman. Pero nung pumasok yung tito ko, yung tiyan niya kumalam. Oo, sa isang anggulo lang umikot yung inulat tong mga bara. Pero tingnan nyo yung bading, mukhang nawawala na ng aura. Bading? Aura? Puta, naisip ko pa yon. Kalaminin mo pat yun. Kung mahusay ka talaga, ibalik mo tamod ko. Bigyan ko 3 points si Jonas, no? Yung ginising ko lang sila, tas yung pa-star, tsaka yung daming titing putol. Wala lang, sobrang ano na sa akin, parang sobrang played out at wala, parang maraming mas pwedeng angle, di ba? Parang ganun eh. So, yeah, 3 points kay Jonas.
So clearly kay MP3 yung second round, no? Kahit live, sigurado bibigay ko kay MP3 yun. Although sa live, sabi ko, malamang round 1 bibigay ko ng tie. Dito, first 2 rounds ako ni MP3 na. Sa listahan. Balik ko daw tamod niya. Tingin natin round 3. Round 3 na. Ano, flip top. So far, masaya ba? Siyempre, Jo, di ko rin may tatanggi na talagang nakakatawa ka. Kaya mo kong daragin dito sa stage? Di yan nakakapagtaka. Pero pag hinamon kita ng suntukan, ano, papalag ka ba? Joke lang. De, after party ng Gubat 12, pinagtripan niya kaming lahat. Napakakupal, nagpabida. Tinawag pa akong EJ Power na dina-aprubahan ng visa. Kaso yung senaryo lumala. May sinabing masama, kaya hinamon siya ng suntukan ni Mastafit nung ginalit niya yung matanda. Itong si Gagi na uga, at ang tanging nabanggit niya nung siya ay kabado na. Kuya Pito, wag ganun, malaki naman respeto ko sa'yo ah. Ha? Pagkatapos mong mang-trip biglang respect, tangina ang hawak niyan. Parang hinampas mo ng itlog, tas sinabi mo na, props lang. Puro kasi pambubuling mga statements for the sake of entertainment, pero walang palag pag yung pinagtripan ay nawala ng patience. Parang nag-turn off lang sa comments nung ang page puno ng hatred kasi nung may masamang reaction siya ay natakot sa engagement. Pero in fairness sa kanya, tumayo siya ng matikas nung si Mastafit lumapit. Kaya hinanda ko cellphone ko kasi pang content na tumatik. Tangina, bilib ako kasi si Jojo di nagpanik. Ang tapang niya habang ginagawa niyang pansalag si Arik. Tol, wag kang magtago sa likod ng salitang respeto pag biro mo'y inaksyonan. Kung pinalagan ka't di ka pumalag, di yan respeto, takot yan. Oo, Jonas, alam ko, sa pagiging bully mo, ikay lamang at proud ka. Kaso lang you cross the line at naging out of bounds na. Alam mo ding mali ka doon, sumobra ka't ng clown pa, kaya natakot ka sa pito, alam mo na foul ka. At di lang yun, ginalit na din si John Leo dati kasi Hindi ko alam kung totoo yan. Pero kung paano nilalatag ni MP3, effective. nagtripan niya sa content yung master naming bay na bay. Sabi ko, tanginang mga banlag, di na naman nagkikita eye to eye. Alam mo anong malupit doon? Dinisrespect ka niya ng todo, tas tumihaya ka lang, Lodi. Tangina, naging duwag sa story. Dinamay na pamilya mo, tapos ikaw pa yung nag-sorry. Itong prankster, walang answer nung sa gangster pinatulan. Nakakatawang kinailangan pa ng Leo para tong cancer matauhan. Kung kailan mo kinailangan na maging mapagpatol. Tsaka ka lang din tumino at di ka man lang kumahol. Ang lakas mong mga asar, tapos di mo man lang napagtanggol. Kaya paano ko iuwi yung bayag niya kung wala kang bayag, tol? Ooh. Yeah. Tsaka, kaya, tas sasabihin nyo ako yung malamya, eh eto nga yung may patunay. Parang ginamit ba ni Jonas yung... Hindi, no? Hindi naman. Parang, inisip ko parang sobrang coincidental ba na ganun, pero biglang napaisip ako parang di naman pala sinabi ni Jonas yun. O sinabi ba? Hindi ko maalala no? Nung may nag-step up na sa bully, lumantad ang mga kulay. Ako, di man nire-respeto ng marami o binibigyan ng pugay, huling lang damay sa pamilya ko, nilaglag ko sa isabuhay. Kaya pag nag-angas pa to kaumay, ako'y di na maluloko. Mga tinatago mong kahihiyan, dinidiin ko lang ng todo. Oo, magaling kang magbiro, pero may limit lang yun, bobo. Wala kang nagagawa kapag ang sitwasyon seryoso. Parang yun yung pinakamahinang round ni MP3 sa tingin ko. Sa battle na to. Sandali Yeah. Bigyan ko siya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 points kay MP3 final round niya. Engagement. Pinuntusan ko yun. Tapos yung content, matic, yung inano niya, dahil siguradong content, basta matic na content yun, ganun. Tapos yung out of bounds ka, tsaka foul ka, yun. Although, nagtapos sila pareha sa
ka, pero pinuntusan ko pa rin. Tapos yung eye to eye, shoutout kay John Leo. Tapos yung sitwasyon seryoso. Yun. So, yun. Hindi kasing lakas ng first 2 rounds niya, no? Pero tingnan natin round 3 ni Jonas. Pwede ba ako mag-request? Sayo naman. Ay, puro away. Tanginan to. Pati si Kuya Pitts, sinasali. Tanginan nung away, prank yun. Kinabukasan namin sinabi. Gago ang puta, pati daw kami ni John Leo. Nag-away. Ang ina na ito ang puta. Puro ingay. Paano kami mag-aaway nun? Ano kami, pinsang maghiwalay. Diba? May pinsang buo kami maghiwalay. Ang ina na ito, puro away yung mga sinasabi para lang yung rounds niya mairaos. Sinisira mo kay John Leo porkit di kami nagkakatinginan ng maayos. Ang ina, okay kami yan. Kupal ang puta. O sige, dahil kupal ka, pag-usapan natin yung sinabi mo kay Kayram na wala daw loyalty kasi sumalang at lumaban dun sa liga ng PSP. O lumalaban din ako dun. Anong problema, MP3? Kasalanan ba ng isang artist na mag-perform para sa napag-usapang talent fee? Hipokrito ka kung di mo kailangan ng pera. Huwag ka na magmalinis at maghugas. Puta si Kristo nga, para sa pilak lang ha, nilaglag siya ni Judas. Bakit may mga OFW na sa kanilang bayan lumilikas? Tingin mo ba trip lang nilang iwan yung pamilya nila sa Pilipinas? Bakit yung mga artistang mayayaman na nagtatrabaho sa magkabilang channel? Ano pa kaya yung tulad naming rapper na alipin na netong battle? Kaya kung tumatawid man kami sa magkabilang liga, alam kong gets na yon ni Enigma. Kaya nga ako duleng pare kasi gusto ko doble yung kita. Tsaka yung sinabi mo kay Emzite, hindi binibigyan ng TF mga taga-motus. Ang lupit mo tropa, ang bangis mo bumoka. Biruin mo, naisip mo pa yon habang naka-stay ka kay Christian Paolo Gabriola. Ang bait mong rapper, ang lupit mo brother. 2 weeks ka na kala Emzite, puta naisip mo pa yung i-angle. Eto yung tipo na hindi dapat pinagkakatiwala ang tao. Ikukwento niya sa lahat kapag boysin yung timba nyo. Tangin na, ang gandang silip, no? Sa tingin ko, yun din yung battle na parang medyo ganun yung reaction ko na parang tanginan to, di ba? Yeah. Pag Jollibee yung plato, cup noodles lang yung baso, Selecta 3-in-1 yung tabo at pako lang yung kandado. Ang punto, yung pagiging kupal mo hanggang langit sagad. Ang daming magandang pinakita nung Zite, ang nasite mo pa yung pangit na side. Sa bagay, battle to eh. Si EJ Power nga eh, no? Si Vitrum, si Shei. Parang hindi natatakot sa impyerno. Pero hindi sila masama. Si Enigma yung demonyo. Demonyo ka, Arik. Nakatago lang yung sungay. Biruin mo, ang saya niyang kumikita habang nagsisiraan kami ng buhay. Di ba? Sa angle lang na yan, kung tutuusin, parang pwede rin kasing hindi ganyan yung maging material nyo pare-parehas, di ba? Tsaka kumikita rin kayo. Kumbaga lahat kumikita naman. Pero yun, ano nga di ba? Depende sa battle MC ko nung angle di ba? So, nagdidepende sa inyo yun. Pero yung, sige, pupuntusan ko pa rin yun. Tangina, si Boss Arik sobrang... Kasi pwede siyang humor lang, pwede mo i-take talaga na as in joke lang. Diba? Pero kung iisipin mo, diba? Pwede yung ganun. Pwede hindi rin kayo nagsisiraan ng buhay, kagaya ng mas puro punchline, kumbaga generic na angles o walang angles, typical battle rhyming lang. Pwede rin yun. Ako matagal ko na rin talagang isinusulong yun, no? Na ganun.
Kumbaga, lahat tayo, lahat ng mga battle MC sa Flip Top, naniniwala ako na may sinabi na lagpas. Diba? So, nandun na yun. At hindi ako magmamalinis, diba? Isa ako sa mga yun. Pero, diba, pwedeng hindi na. Ngayon, pagkatas ng 16 years ng Flip Top, pwede mo na ma-realize na, nga, pwedeng hindi. Yeah. So, yun lang yung akin. Pero, ang ganda kung paano binibreakdown ni Jonas yan. Yung mga, yung lalo na kay M-Side. Yeah. Ang sama, pag nag-match up, walang pigil-pigil. Biruin mo, pinaglaban niya si EJ Power tsaka si Beatrum kung hindi ka dibil-dibil. Kaya, sobrang samang tao. Hindi na nakokontento yan sa bars-bars. Alam nyo, tingin niya sa amin, nagbabangga ang dollars. Labo, puta. Ikaw, di ka kasama sa kita. Kasi wala kang kwenta mag-spit. Rounds ko, pumapasok yung AdSense. Yung rounds mo, ini-skip. Kaya kong maka-million views kahit kalaban ko ang weak. Di ko kailangan ng MP3, pre, kasi hawak ko yung beat. Let's go! Hawak ko ang beat, hawak ko ang beat. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 points no kay Jonas. So, tingin kami na maayos. Pinuntosan ko yun. Tsaka yung Pilipinas, OFW. Basta kung paano niya nilalatag yun. Doble nga yung kita. Parang ganyan. Tapos yung naisip mo pa to i-angle yung kay M-Site. Tapos yung boys and yung timba. Ang gandang ang gandang imagery, di ba? Tapos siraan kami ng buhay. Yun nga, yung kay Arik. sorry. Nagte-text ang anak ko, si Tuan. So, what's up, Tuan? Kamusta ka? Babatiin ko buong pamilya ko. Tuan, Kiona, tsaka Neo. Mahal na mahal ko kayo. At ang aking asawa, Joanne, mahal na mahal kita. Yeah. So, nasa na ba ako? Dibil, tsaka ini-skip. AdSense, ini-skip. Parang gano'n. Tapos yung EJ Power, tsaka Vitrum, dibil. So, yun. Kumbaga parang nakuha ni MP3 ang round 1 and 2, nakuha ni Jonas ang 3. Siguro sa live, round 1, bibigay ko ng tie. Round 2, bibigay ko definitely kay MP3. Tapos round 3, bibigay ko kay Jonas. So, hindi ko alam kung sino mananalo. Pero dito sa listahan, panalo si MP3. 2-1. Tingnan natin sabihin ng judges. Shoutout din sa parehas. Second side 15, MP3 versus Jonas. Mag-iisang beses para sa kanilang pareho. Ang mga tururado, 4-1. Magingay para kay MP3. Ay, para kay Jonas, sorry. Para kay Jonas. Hello, Jonas, 4-1 Jonas. Binaril eh. Pwede pala yun, Vito. Real, live reaction dito. Tangina, kinabahan ako ron. Kala ko panalo talaga ako eh. Maraming salamat kay Boss Arik, syempre kay MP3, at syempre shoutout sa aking pinakamamahal na asawa. I love you. Tangina, nabiktima ako ng Vito. Goods lang. Salamat. Yo, salamat Flip Top. Shoutouts nilang Katay, Sir Blig, Rapolo, Dumuduong. And yeah, Boss Arik, Daya. 4-1 Jonas talaga yun, Jonas. Ayun, ang ganda ng laban. Jonas, MP3. Round 1, solid yung mga angles at punto ni MP3. Kahit na walang masyadong crowd reaction, nagagets ko naman. Tapos yung nag-skim siya na may flow, ang linis nun, solid din yun. Kaso pagpasok ng round 1 ni Jonas, intro pa lang nakuha niya na agad yung crowd. Ang ganda nung judging na angle niya. Yung kahit daw mag-crowd si MP3, bobo pa rin. Parang joke yun pero room shaker yun. Yung AI na saging, ang daming moments nun. Ang ganda rin ng ender niya. Kaya round 1 binigay ko kay Jonas. Round 2, naging effective para sa akin yung battle review angle ni MP3.
yung tanga na mag-judge si Jonas na angle, kahit na nakikita niya yung both sides, ang lakas nun. Pati yung sa pakisama yung utak. Tapos nice din yung ender. Yung kay Jonas naman, lagi namang malakas yung rebuttals niya. Ang lakas nung ginising niya sa palakpak. Kaso, puro bakla angles yung round 2 niya. Kahit na isang angle lang yun, maiksi yung setup pero sunod-sunod yung punches. Binigay ko yun ng tie, sana, pero binigay ko yung edge ng round 2 kay MP3 kasi dahil sa isang angle umikot lang si Jonas. So round 3, parang gano'n naman yung nangyari kay MP3, ang haba nung angle niya na takot si Jonas. Tapos hindi naman gano'n kalakas yung ender o yung mga punchline. Parang na-sacrifice yung round na yun. Tapos nung pumasok yung round 3 ni Jonas, mas marami siyang angle, mas effective. So 2 round binigay ko kay Jonas. Katana, para sa akin sobrang dikit ng battle. Yung 1 and 3 para sa akin tabla kasi yung round 1, though parang mas lamang si Jonas sa punches, para sa akin tinabla ko kasi yung angle ni MP3 sa round 1 yung about sa mga joke sa mukha lait. Yun yung ginawa ni Jonas. So parang may plus point si MP3 kahit kulang siya sa punchline. So parang nagtabla sila doon. Sa 3 din, tinabla ko din yung 3 kasi parehas silang seryoso and parehas maganda yung punto nila at medyo pantay lang sa akin yung bigat ng mga seryoso na nilang pinupunto. Sa 2, hindi din ganun kadali kasi parang hindi ko sure, medyo parang feeling ko mas mahaba yung round ni Jonas pero kaya mas madami siyang round 2, mas madaming punchline si Jonas. So parang medyo nung una tinatabla ko pa pero naisip ko lang dahil mas madaming punchline si Jonas sa 2, mas sa kanya ko binigay. So 1 and 3 tabla, 2 Jonas. Props pa din kay MP3. Ayun, ako yung nag-iisang bumoto kay MP3. Tingin ko yung laban is naging creative sa effective. Ganon. So yung round 1 para sa akin binigay ko kay MP3 kasi feeling ko mas kompleto yung skill set na nilatag ni MP3. Punchline, rap, skills, nandun lahat. Si Jonas, malakas yung jokes ni Jonas kaso parang yung 1 tsaka 2 ni Jonas nangangalayan ako sa joke niya. Kumbaga yung dun sa yung sa bading. Oo, maraming effective na joke pero tingin ko ang nagiging problema is nag-on off so medyo parang namamatay sa akin yung momentum nung joke pag ganon. Effective siya pero ayun, nangangalayan ako dahil halos buong angulo niya is ganon. Tapos nawala na. Yun, yung round 2 naman ni MP3, sumakto yung angulo ni Jonas nung round 1 sa angulo ng judging. Feeling ko na-diffuse niya. Tapos, ayun nga, pumasok na yung round 2 ni Jonas na binabaril tayo ni Sir na sa bading. So, para sa akin, yung 1 and 2 nakuha ni MP3. Tapos, round 3 para sa akin, medyo Jonas ako round 3 yun. 1-2. Hey, what's up? Sir Deo, BRZ. At syempre sa laban na to sa MP3 versus Jonas, syempre nakita natin yung piyesa ni Jonas mas lamang kaysa kay MP3 at nakita natin yung consistency and then yung mga punto niya at mas namamang dito si Jonas dun sa 1, 2, 3 pero props pa rin kay MP3 na itawid niya yung rounds na yun. Here. Salamat. Gary din, binoto ko si Jonas first 2 rounds. Solid yung performance ni MP3 kaso mas nakokontrol ni Jonas yung battle. Although maganda yung style clash nila, hindi naman naiiwan si MP3. Lang talaga yung mas nakokontrol ni Jonas yung battle. Kumbaga nadala niya sa laro niya yung battle na to. So first 2 rounds Jonas, MP3 round. Congrats kay Jonas. Pinakamabilis na veto sa kasaysayan ng battle rap. Pero shoutouts pa rin kay Boss Arik. Alam naman natin na sobrang stressful host ng mga events kaya talagang may nagkakaganon minsan.
feel ko na binigay ko naman yung best ko, pero kung ang kuha talaga ni Jojo yung kilitin ng mga tao. So, sa battle rap, isa din yun sa nagmamatter, at sa tingin ko, isa din yun sa mga kailangan ko pang i-figure out paano kumuha ng crowd. Pero yeah, solid na, sa tingin ko solid naman yung sulat namin dalawa, ang pag-clash ng mga sulat namin. Pero yun nga. Kung sa kwela ka na mas naging mabeta, di gawin mo pa. Walang kweta mga pesa gaya-gaya na ideya. Ginawa na nilang meta, yan ang technique niya. Pues eto, kabit-kabit na speed. Pinapakitaan para bang ako ang mentor niya. Kaya di ako takot sa second bong side tonight kahit bumwel ka papalentong ka. Oh yun, sobrang nagustuhan ko sa mga sinabi ni MP3 yung kung paano niya hinimay, kung paano ako maghimay. Kung paano ako maghimay sa reaction video, na himay niya yun. Sobrang ganda ng angulo na yun. Yun, nag-flow si MP3, hindi ko inaasahan yun. Parang first time niyang ginawa yun, tapos parang tangina, nakakagulat sa akin niya ginawa yun, yung ganun. Pero hindi ako ready. Ba't eto nilaban mo sa akin? Wala ka na bang ibang mahain? Kayang-kaya tong kawawain ng mga nagsasalitang pagkain. Hoy, saging ako. Wag mo naman akong tsupain. Pero shoutouts pa rin, Batakanay. Gusto ko lang din i-shoutout Nilang Katay Battle League, liga ni Jerome Padero aka Pads. Siguro pahinga muna, kung hintayin na lang ulit kung kailan ba battle. Ngayon kasi taong bahay lang ako kasi tapos na yung Batang Quiapo. Wala nang taping ngayon. Yun, taong bahay lang muna. Pag may pagkakataon, video reaction o gawa ng ibang content. Yo, maraming salamat sa mga sumusuporta sa akin. Maraming salamat sa mga kapitbahay ko na Villa Boys. Yeah. At salamat din sa Asylum, kagrupo ko, si Sir Blig. And salamat Mary Therese sa pagsuporta, and sa kaibigan niyang si Paul. I think Paul, wala sa notes ko pero na-shoutout ko na kanina sa battle. So, thank you everyone. Yun, maraming salamat sa walang sawang sumusuporta sa Flip Top, kay Boss Arik, kala Kuya, sa lahat ng staff. Thank you sa pagbuo at sa pagsuporta din lagi kay Boss Arik lumikod para mabuo yung mga ganitong event. Laging dalawa na event ngayon, tangina, napakahirap nun. Suportahan nyo rin kaming mga battle MC sa music dahil isa yon sa mga rin namin ginagawa bilang rapper. Thank you. Congrats kay Jonas at shoutout kay MP3. Shoutout sa buong Flip Top Universe, yo. Pricing represent. Hihintay ko na si Dicta bumatel. Kailan ba babattle to si Dicta? Tangina. Let's go. Dicta. Kung narinig mo to, puta, nakaabang ako, yo. Let's go. Sinong lalabanan mo? Pero yun, salamat sa lahat na nakitrip, nanood, nakinig. Sana hindi ganun ka-hassle yung trabaho nyo ngayon. Yes, so yun lang. Sana nalibang kayo kasi ako nalibang ako. Sino ba susunod dito? Hindi ko sure pero kita-kitsa lang ulit. Salamat sa lahat. Peace. Pagmamahal at peace, pare.